Marvin Kincaid. Good evening, ako po si Ayesha Marcos. Good evening, ako po si Jayon Tracer Iwaniko. Good evening po, ako po si Brian Kahigan. Good evening everyone, I am Christian Villagonas. At ako naman po si Maymay Kahigan. At kami po ay ang mga kabataan ng Mandaragat Church. Kami po ay wini-welcome ang bawat isa lahat ng F-District. At bago po kami mag-proceed sa ating program, iniimbitahan po namin ang bawat isa na please do subscribe and share, like po ang ating Facebook page and YouTube account na may pangalan po na Bukal ng Buhay SDA. Sa amin pong pagsisimula, tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng pag-aawitan na pangungunahan ni Sister Ayesha Marcos. Para po sa ating pagsisimula, tayo po ay mag-aawitan. Awitin po natin ang Do Lord. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Oh do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Oh do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. For our next song, let's sing Rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. For our opening song, let's sing Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Make me a fishers of men, keep me seeking. Make me a fishers of men, I pray. Hallelujah. Make me a fishers of men, keep me seeking. Seeking souls till Jesus comes again. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to
pray. Panginoon, maraming salamat sa gabi na ito na kami niyong binigyan ng pagkakataon ng pagbahagi ng inyong banal na kasulatan, Panginoon. Panginoon, nawa po ingatan niyo po ang mga tao na nakikinig sa amin ngayon sa live na ito, Panginoon. Nawa po maintindihan po nila ang sasabihin namin sa kanila sa gabing ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon, para mapaunawa sa kanilang lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming pagkukulang pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, thank you so much, Brother Gion, sa iyong prayer. Before po kami mag-proceed sa aming Bible reading, nais po namin banggitin kung bakit namin napili itong Bible reading na to. Ito po ay makikita sa Proverbs chapter 2. Ito po ay very important para lalo na sa ating mga kabataan. Yung chapter na ito, tinulungan po kami ng aming elder na si Elder Limel Sali para maidaos po namin itong chapter na ito para lahat po tayo ay makinabang. So magsisimula po tayo sa ating Bible reading na mag-start po si Brother Brian. Mga Kawikaan, chapter 2. Ang gantimpala ng karunungan. Verse 1. Anak ko, kung ang mga salita ko ay iyong tatanggapin at mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin. Verse 2. Ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo'y ihilig. Verse 3. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa. Verse 4. Kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Verse 5. Kung magkagayoy, ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Verse 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Verse 7, kaniya pinagtataglay ng matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. Verse 8, upang kaniyang mabantayan ang kalandas ng kautulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Verse 9, kung magkagayoy mauunawa mo ang katuwiran at ang katulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas. Verse 10, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Verse 11, ang mabuting pagpapasya ang magbabantay sa iyo, ang pagkaunawa ang mag-iingat sa iyo. Verse 12, ililigtas ka nito sa daan ng kasamaan mula sa mga taong nagsasalita ng masamang bagay. Verse 13, na nagpapabaya sa mga landas ng katuwiran upang lumakad ang mga daan ng kadiliman. Verse 14, na nagagalak sa paggawa ng kasamaan at sa mga kalikuan ng kasamaan ay nasisiyahan. Verse 15, na mga lihis sa kanilang mga lakad at sa mga suwail sa kanilang mga landas. Verse 16. Sa mga masamang babae, ikaw ay maliligtas mula sa makaiapid at sa mga salita niyang binibigkas. Verse 17. Ang mga pabaya sa kasamaan ng kanyang kabataan at ang tipan ng kanyang Diyos ay kanyang kinakalimutan. Verse 18. Sapagkat ang kanyang bahay ay lumubog sa kamatayan at ang kanyang mga landas tungo sa kadiliman. Verse 19. Walang naparoon sa kanya na babalik muli ni ang landas buhay ni kaniyang babawi. Verse 20. Kaya't ang lakad ng mabubuting tao ang iyong lakaran at ang mga landas na matuwid ang inyong pakaingatan. Verse 20, sapagkat ang matuwid sa lupain ay mamamalagi at ang walang sala doon ay mananatili. Verse 20, ngunit ang masama ay tatanggalin sa lupain at ang mga taksil doon ay bubunutin. Ayan, thank you so much sa pagbasa ng ating Bible verses. So, ang gantimpala ng karunungan. Bakit po namin ito napili? First of all, kasi ito po ay para sa mga kabataan. Itong chapter po na to ay very relevant kasi sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga kabataan
ang gusto natin is mag-acquire ng knowledge ng worldly knowledge. Gusto natin matuto ng ganito, gusto natin matuto ng ganyan kasi gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan, gusto ko matuto mag-TikTok, gusto ko maging vlogger, gusto ko maging ganito kasi knowledge. Kasi nga gusto natin ng karunungan, di ba? Pero hindi natin naalala na yung knowledge pala na kailangan natin is the knowledge from the Lord. Isipin natin ngayon, in 2020, ang daming trahedya, di ba? January, naalala ko, namatay si Kobe Bryant. The following day, merong fire somewhere sa ibang lugar. Tapos merong wildfire, tapos maraming baha, maraming bagyo. Sunod-sunod na po yung trahedya in 2020. Ano yung cry ng mga tao? Lord, please tama na. Lord, ayoko na. Please tama na. Lord, hindi ko na kaya. Bakit ganito, Lord? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun po yung prayer ng mga foolish na tao. Kasi hindi natin alam yung wisdom ng Panginoon. Kung alam natin yung wisdom ng Panginoon, kung meron tayong wisdom from heaven, alam natin yung prayer natin ay magiging ganito. Lord, in this time of storm, help me na maging strong ang aking faith, na malalagpasan ko ang mga pagsubok na ito. When the time comes, I will be able to share it to other people na may inspire ko sila. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Yun po yung message ng ating chapter ngayon. Chapter 2 in Proverbs. So, yun po nais ng Panginoon. Dahil po ang knowledge ng Panginoon, sabi nga nito, the true wisdom is found in Him and He gives it freely. Free lang, walang bayad. Kaya dapat lahat tayo, mag-acquire tayo, gusto natin na knowledge from heaven. Hindi na wag na natin isipin yung mga makamundong bagay dito sa mundo. Kasi it will fade away. Hindi natin madadala sa langit yun. Kaya lagi nating isipin na, Lord, help my faith stronger. Each day, sana ipanalangin natin na whatever storm we may face, we have faith in the Lord. Kailangan natin yung Panginoon. Okay tayo? Proceed? Alright. So, ayun. Sorry about my shaky hands kasi pag hindi masyadong nakakapag-practice, hindi nakapag-prepare. So, meron lang po pala ako ditong 3 key points. Nabanggit ko na yung una. So, next tayo. Ang sabi sa verse 10 to 11, when wisdom enters your heart. Na-mention doon ni Solomon na kapag ang wisdom ay pumasok sa ating puso at naintindihan natin, there is a protection. Protection is relevant to wisdom. Bakit protection is relevant to wisdom? Kasi we know, kaya nga 'di ba sabi ko, yung kanina sabi ko 'di ba? In the time of storm, in the time of pandemic, in the time of famine or whatsoever yung problem na nadadaanan natin sa ating buhay, ang cry natin is, Lord, please tama na. Lord, please itigil nyo na to. Pero we know, kasi alam natin we have a knowledge from God. Alam natin na may wisdom tayo from God. Kaya alam natin na we will be protected. Alam natin na mayroon tayong protection sa Panginoon. Whatever trials, whatever temptation, kaya natin to kasi we are guarded. Alam natin yung foundation natin sa Panginoon. So, the other, something happens. Something happens when we gain wisdom, when we value God's knowledge. Merong mangyayari. Something happen in our hearts, something happen in our lives, sa life ng ibang tao. Then the next, sabi sa verse 12 to 15, wisdom rescues us from wicked men. Meron doong binanggit sa English kasi ang sabi doon, ang term doon, somewhere sa verse, nakalimutan ko na, ay ang terminology doon is strange woman. In literal, alam natin na yung mga kabataan ngayon, alam natin na as an Seventh-day Adventist, alam natin na kailangan kapag nasa tamang edad na tayo, ang ipapartner natin is in the same faith. Kasi alam naman natin na magbe-benefit yun sa bawat isa. Pero alam ng mga kabataan lahat yan, I'm sorry. Pero bakit pa rin may mga kabataan pa rin tayo na may boyfriend na ganito, may girlfriend na ganyan na hindi natin kapananampalataya or like more asawa na hindi natin kapananampalataya. Dito po pumapasok yan. Kailangan, sabi dito dapat
alam natin, kapag may knowledge tayo sa Panginoon, it will i-help tayo ng Panginoon kami ng technical problem. Okay na? Ayan. So, let me remind you yung story po. Sino yung hair, yung mahaba yung buhok? Samson. Very good. Sino yung girl sa Samson, sa buhay ni Samson? Si Delilah, di ba? Akala ni Samson siya na talaga yung one and true love niya, pero si Delilah pala ang yun magsisira sa buhay ni Samson. Ganon din tayo. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Kapag may knowledge tayo sa Panginoon, pinoprotektahan niya tayo sa mga ganong tao kasi gusto niya i-save tayo. Papasok din yan yung topic na to, papasok din to sa mga kabataan na sinasamahan natin. Tayo, sa buhay natin, ito mga kabataan na to, ako, sino ba yung sinasamahan ko? Nasa tamang path ba ako ng mga tao na nasa tamang tao ba ako na magsusupport sa akin kapag nanghina ako sa pananampalataya? Sa aking devotional book, laging sinasabi doon na ni Sister Ellen White na kailangan ng partner. Kailangan natin ng partner. So kapag tayo ay nanghina sa ating pananampalataya, there is always someone na mag-lift up sa atin. Kapag same doon din ikaw, kapag ikaw nanghina, ikaw, ili-lift up mo rin siya. Yun yung importance ng ating, yun yung importance kapag alam natin kung sinong tao, kung aling tao, kung nasa tamang tao ba tayo. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Wisdom will protect us from those people sa mga gawain na mga makamundong bagay. So yun, to deliver us from the way of evil, and wisdom will keep us from going evil ways and from associating with worldly people. Yun na nga po yung ang sabi doon. So, meron po akong notes para hindi po ako makakalimot. So, ito po, in conclusion po, the fear of God grants someone with all sorts of positive quality. Pag meron tayong fear of the Lord, positive qualities lang lahat. Kasi alam natin kahit itapon tayo kung saan lugar, kahit makasama tayo dito sa tao na to, sa mga tao na yan, kung saan man tayo mapunta na lugar, alam natin kapag meron tayong foundation ng knowledge ng Panginoon, kapag meron tayong wisdom na galing sa Panginoon, alam natin kung ano yung dapat nating gawin. Maglalay tayo sa ibang tao. Makapag-share tayo ng light. Makikita ng mga tao na sa paligid natin yung light na gustong ipakita ng Panginoon sa mga tao na gusto niyang makareceive ng light na yon. So, wisdom helps prevent you from falling into the clutches of evil adulteresses. Yun nga, di ba? Yung sinabi ko kanina, it will help us from falling doon sa mga makamundong bagay. Lahat ng makamundong bagay, lahat ng masasamang bagay na hindi dapat gawin. Alam natin naman yon. Kasama na doon yung fornication. Lahat ng mga bagay. Kapag alam natin na nasa true foundation tayo ng Panginoon, alam natin na meron tayong knowledge, wisdom, at understanding cometh from the Lord, hindi tayo masashaken kahit anong mangyari. So when the storm comes, we know na meron tayong Panginoon na mag-build sa atin, na mag-guard sa atin, na isi-save tayo from all the temptation and all problems. So lastly, ano sabi nga doon sa last verse, basahin ko sa English, the wicked will be cut from the land, but the righteous and the innocent will remain comfortably. Doon, anong sabi? Lahat ng masasama ay maka-cut off. Imaginein mo, ikaw, 7-day Adventist ka na lumaki, born Adventist, hindi ka kumain ng baboy, hindi ka nagpunta sa church ng araw ng Sabat, lahat ginawa mo, pero pagdating ng judging time, di ba? Laglag ka, di ba? Napakasakit yun. Kaya kapag tayo nasa faith tayo, tandaan natin na we should be serious about it kasi hindi tayo naglalaro. Hindi to katulad ng exam sa school na pag na-fail tayo, we know na meron pa tayong second chance kasi hindi naman tayo basta-basta hayaan na lang na mabagsak, di ba? Kapag may exam tayo, pwede pa tayo mag-retake. Pero always remember na walang ganun sa langit. Kapag ito, na-judge ka, ito ka na. Wala na, close of probation na, ito na talaga yon. Kaya habang meron pa tayong panahon, may time pa tayo. Kaya nga, kailangan i-secure natin ang ating pananampalataya. I-secure natin
yung knowledge ng Panginoon sa ating puso. I-secure natin yung wisdom. I-secure natin yung words from the Bible. Yung words na galing sa Panginoon. Kasi ito yung magiging foundation natin pag dumating yung mga pagsubok sa ating buhay. Alam natin, sooner or later, darating ang mas mabigat na trahedya sa ating sa buhay. Lahat, mas mabigat na problema. Wala pa tong pandemic na to. Marami pang darating, pero the Lord gives wisdom, and to know Him is to be wise. Tandaan po natin yan. Tandaan natin na kapag nagkaroon man ng anumang temptation and anumang problema sa ating buhay, tandaan natin na meron tayong Panginoon na mag-guide sa atin, at lagi siyang nandyan every day, kahit tayo ay magkasala sa Kanya. He is faithful. Our God is faithful. Tandaan po natin, mga kapatid. So, I hope everyone na naintindihan po natin ang ating message ngayong gabi. Ako po ay nagsalita in behalf sa mga kabataan na to. Kaya po namin na-deliver yung message na to kasi kami po ay nakakaranas ng ganun. Kami po ay mga vulnerable na mga kabataan. Madali kaming matempt na mga kabataan. Kaya namin i-share para magpakalakasan tayo. Diba? Kailangan natin ng partner in faith. Kailangan natin may magli-lift sa atin kapag tayo ay na-feel down. So, ito mga kabataan na to, sasabihin ko po ay mga kabataan talaga, mga bata. Hindi ko sila mga kaedad, medyo nakakaedad lang ako sa kanila mga 2 years. Joke. Yun po, mga kabataan to, at napaproud po ako sa kanila kasi ito ay mga nakaupo lang, naglalaro. Pero ngayon, nandito sila para i-share ang kanilang talent at magamit sa Panginoon. So, sana po ay na-inspire po ang bawat isa at lahat po tayo ay nakaintindi ng ating message. So, God bless us all. Thank you. Okay. Tayo po ay dadako na sa ating prayer meeting. Sa ating prayer, sa ating Acts prayer. Pero bago ang lahat, tayo po ay makakarinig ng special song na ipagkakaloob namin ng Bandaragat SDA Church Youth. Tayo lahat. Smile. 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 Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na ikaw ay handang salubungin siya. Gusto ni Jesus na'y makasama ka. Ang panahon malapit na pagdating niya. Umanda ka, umanda na salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan ng mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay walang hanggan. Ang panahon malapit na pagdating niya. Umanda na salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa.
ng pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawagalit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawagalit kahit isa. Walang mawawagalit kahit isa. And tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Ang maglilid po, ito po in the form of acts, prayer, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, ang mananalangin po sa adoration ay si Brian Gion sa confession, thanksgiving si Aisha at ako po sa mga prayer request. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, sumasalangit po kayo, Panginoon. Kami po'y nagpupuri sa inyong banal na pangalan sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po'y nagtitiklop tuhod, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. At nagbibigay papuri sa inyong pangalan dahil kayo ang may likha sa amin, Panginoon. Kayo ang may hawak ng aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aking hiling, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami niyong iningatan. Panginoon, naghihingi po kami ng patawaran sa lahat ng bagay na namin ginawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, sa mga bagay na hindi maganda na aming ginawa sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, kung saan mga aming nagkulang, nagkasala, patawarin niyo po kami, Panginoon, lalo na po, Panginoon. Minsan ay di talaga na maiwasan ng matukso, Panginoon. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga blessings na pinagkaloob niyo sa amin sa pang-araw-araw. Lord, thank you po sa inyong pagmamahal at sa pag-ingat at sa paggabay sa amin sa aming pang-araw-araw, lalo na't ngayon may pandemic na nangyayari. Lord, thank you po. Thank you po sa blessings at sa lahat-lahat. Sa patuloy po namin panalangin, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Ikaw po ang nagbibigay ng buhay, ng kalakasan, ng talino sa bawat isa sa amin. Lumalapit po kami, Panginoon. Kami po ay mga humihingi ng kagalingan kay Sister Yumi Bunyag sa kanyang patuloy na paggaling sa kanyang karamdaman. Sa papagaling po kay Donavel Concepcion at kay Gloria de los Santos at sa aparating po na operation ni Sister May Suwico. Amin din po idadalangin na ang mga praise program po ng bawat churches na gaganapin po ngayong December 2020, ang year-end Thanksgiving po ng Jacana, Westcom, at Mandaragat. Alam niyo po, Panginoon, ang nais ng bawat isa. Alam niyo po ang aming mga puso. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo. Hindi po namin kayang mag-survive sa mundong ito, Panginoon, nang wala po ang inyong tulong. Kami po ay lumalapit sa inyo. Ikaw po ang siyang nakakayang magpagaling ng mga karamdaman. Ikaw po ay nag-perform ng miracle. Habang kayo po ay nabubuhay sa mundong ito, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Amin pong idadalangin ang mga aming prayer request. Lahat po ng mga may karamdaman, lahat po ng nahihirapan, lahat ng tao na nagugutom ngayon, lahat ng mga kabataan na nawawala sa inyong landas, Panginoon. Amin pong idadalangin na sana palakasin ang bawat isa. Palakasin ang aming mga pananampalataya. Hindi lang po ang mga kabataan, ganun din po ang bawat isa, ang bawat membro ng iglesia na ito, Panginoon.
sana'y tulungan kami na patatagin ang aming pananampalataya. So kahit anuman po ang dumating sa aming buhay, kami po ay tatayo at bilang kami po ay inyong mga anak na handang lumaban upang makamtan po namin ang langit na bayan. Amin hinihiling na sana ang inyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin ang lagi po naming maranasan. Tulungan po ang mga tao na nanonood na ito. Tulungan niyo po ang mga tao na ito na sana hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Ang panahon ay malapit na, Panginoon. Kami po ay handang maglingkod para maitapos po ang inyong gawain. Tulungan niyo po ang mga tao na mapapaabutan nitong aming ginagawang prayer ministry. Sana ay hipuin niyo po ang kanilang mga puso at nang sa ganon, malaman po nila na ikaw po ang aming tunay na Diyos na tagapagligtas. Aming dadalangin ang aming church pastors, ang district pastors, ang missions, ang aming mga manggagawa. Tulungan po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming church members, ang bawat isa, Panginoon. Tulungan po kami na maging manampalataya hanggang sa huli. Sa ganun po kami po ay makakabilang sa mga taong sasalubong sa inyong ikalang pagparito. Salamat po sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. Amen. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay ng ating program ngayong gabi. Nawa po ang lahat ay na-bless. Muli po, nais po namin i-invite ang bawat isa na i-like po ang ating Facebook page and subscribe ang YouTube account. Pangalan po ay Bukal ng Buhay SDA. Nais po namin batiin ang aming mga masigasig at supportive na mga magulang sa Mandaragat Church. Leonor Juanico, Joy and Louie Jerusalem, Sister Ann Sally, Monet Balao ba? Balaoro, sorry. Ed Yabit, kanilang mga kaibigan, at Mike Kahigan. Hello po sa inyo. Hello din kay Nesel Navarro, Jacana Church, Mandaragat Church, and Ruscom Church. Maraming salamat po sa pagsubaybay. See you sa ating mga next program. Muli po, ako po si Maymay Kahigan. Jayon Juanico. Brian Kahigan. May Villaganas. Marvin Kahigan. Ayesha Marcos. And we are the Youth of Mandaragat. Maraming salamat po. Smile!